So, hello guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po mga minamahal, pag-usapan natin itong isa sa 7 opisyales ni Vice President Sara Duterte na pinaghahanap nga po ngayon ng lookout bulletin ng ILBO dahil nga po sa hindi dumadalo doon sa hearing. So, ngayon nga po mga minamahal, nung inanunsyo na meron pong 7. Opo, mga minamahal, tama po yung narinig ninyo. Meron pong 7 mga opisyales si Vice President Sara Duterte noong siya ay Department of Education Secretary na pinaghahanap po ng lookout bulletin ngayon, abay meron pong isang tumakas. Meron pong isang umiskapo. Umiskip po, mga minamahal. Siyempre, pinag-uusapan dito, saan ba napunta yung budget? Saan nyo ginamit ang pondo? Ba't hindi nyo masagot? So, ngayon mga minamahal, yung Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte nung siya ay Department of Education Secretary ay umiskapo na po, mga minamahal. Umalis na po ng bansang Pilipinas. Alam nyo, sa batas, hindi naman nakalagay sa batas pero mga minamahal, flight is guilt. Kagaya ng ginawa ni Myla Roque, diba? Magpapalusot na mayroong sakit, pero hindi na po umuwi ng Pilipinas. Nandoon na po sa Singapore. Diba? Talagang literal nga naman na flight is guilt. Alright. So ngayon, basahin natin tong balitang to. Vice President Sara, Chief of Staff, travels to US, skip House probe. Bakit naman umiskapo? I'm just asking. Bakit naman umiskapo? Itong si Zulueta Lopez. Sa mga hindi po nakakaalam mga minamahal, itong Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte ay si Zulueta Lopez. Bakit naman umiskapo? Ano yun? Pinapatunayan mo lang talaga na ikaw ay makasalanan? Pinapatunayan mo lang talaga na ikaw ay guilty? Kasi, ba't ka naman naaalis ng Pilipinas kung wala ka namang ginagawang kasalanan? 'Di ba? Alam mong may investigation, alam mong ongoing ang investigation, alam mong nasa under process kayo. Bakit ka tatakas? Or baka pinatakas ni Vice President Sara Duterte para hindi na makapagsalita. Kasi baka at the end of the day, mapuruhan ulit itong si Vice President Sara Duterte. Pero mga minamahal, alam nyo kung ano yung pinaka-nakakatawa dito? Kasi lahat sila tumaob na yung kanilang bangka. The boat is sinking. Yung isa kumakanta, yung isa tumakas, diba? Yung isa nangangalibuot, kung sa Bisaya pa, nagkakamot ng ulo. Talagang baliktad na mga minamahal ang kanilang ngayon, ang kanilang bangka. Kumbaga, alangan naman lunudin mo pa din yung sarili mo, edi isalba mo na. So parang ganito ang ginagawa nila mga minamahal. Actually, mahirap din naman talaga na i-defend itong case ni Vice President Sara Duterte. Sobrang hirap talaga mga minamahal. 'Di ba? Siguro nahirapan na din silang magsinungaling, nahirapan na din silang i-defend itong mga kasinungalingan, kaitsosa ni Sara Duterte. Kasi mga minamahal, kitang-kita naman na tawag dito, yung mga resibong ginamit, paulit-ulit. Yung mga perma ay, tawag dito, yung mga perma, mga minamahal ay pare-pareho. So, meron talagang anomalya. Ngayon, tinatanong, saan nyo ginastos talaga yung pera? Diba? Simpleng question na may simpleng sagot kung totoong may pinaggastusan talaga ang pera na yun. Kaso mga minamahal, mukhang naibulsa Diba? Alright. Sabi dito, the Vice President Sara Duterte, Chief of Staff, Undersecretary Zulueta Lopez was unable to attend the House probe into the utilization of the office budget on Tuesday as she traveled to United States on Monday. Sorry. Inuubo ako. The House Good Government and Public Accountability Committee received records from the Bureau of Immigration Bureau of Immigration that show Lopez reached the immigration gates at 7:31 p.m. November 4.
She was on the Philippine airline PR-102 which was headed to Los Angeles. Kasi kailan ba mga minamahal na balita yung lookout na yan? November 4 din. Alas 12 ng umaga. So pagkagabi, ang ginawa ni Zulueta Lopez, yung Chief of Staff, umexit na. Para wala nang hanash, hindi na maka-attend. 'Di ba? Para maka-eskapo na, wala nang poproblemahin, 'di ba? Kaysa umattend, kaysa mag-isa, tumakas na lang. Tumakas o baka pinatakas. We do not know, 'di ba? Oh. Basahin natin mga minamahal. Ano pa ba yung sabi dito? Wait lang. Sabi dito, Limuel or Tonyo OVP officials, ito yung yung pinaghanap. Si Limuel Ortonio, Attorney Rosalyn Sanchez, Julieta Villa del Rey, Gina Acosta, Attorney Sunshine Fajarda, Edward Fajarda, and si Zulueta Lopez. Sila po yung mga absent from hearing, prompting the committee to reissue the subpoena to the group for the last time. So ngayon mga minamahal, yung magiging eksena kapag hindi pa din sila dumalo sa mga naiwan? If they still to refuse to attend the inquiry of the OVP official, will be cited in contempt, which carries a corresponding detention order to these people. Don't challenge the committee to issue a contempt order against you, given that we are inviting you to come for the 5th time already. Diba? Limang hearing na, hindi pa kayo dumadalo. Ganun na, nagmamatigas kayo. Sige, meron kayong kalalagyan ngayon. Only Lopez is currently out of the country of the 7 OVP officials. So, yung 6 nasa Pilipinas pa. In a position paper, OVP official invoked the right to decline invitation, saying that the official and personnel of the OVP were invited to attend in their capacity as a resource person. So, madaling sabi mga minamahal, wag na natin basahin. Yung 7 po na official na under po sa Department of Education Secretary na hinahanap, 5 beses na pong pinadalhan ng sumon ng subpoena, and they refuse to answer, to attend the hearing for I don't know what reason behind. Pero the point here is, mga minamahal, hindi na normal yun. Once is enough, diba? So, meron bang tinatago? Meron bang anomalya? Ayaw mag-isa? Or talagang inutusan kayo ni Vice President Sara Duterte na wag dumalo? Pwedeng ganun, mga minamahal. Diba? Pwedeng ganun talaga, na inutusan ni Sara Duterte yung mga taong yan na wag nang dumalo. Diba? So, mahirap din naman kasi sa totoo lang mga minamahal, i-defend itong case ni Sara Duterte. Kasi lalo pat kung alam naman talaga nila mga minamahal na saan talaga napunta yung pera, kumbaga sa corruption, we do not know. Mahirap i-defend yan, yung maghanap-hanap ka ng paano ba yung itatapal natin dito para masabi na mayroon tayong ginastos. Diba? Nabulgar eh. Bulgar. So, nung nabulgar, nabulabog yung bangka, ayun, kani-kanilang langoy na lang sila. Diba? May tumakas, may umamin. Ay, nako, Diyos ko. Nakakatawa talaga. Anyway, mga minamahal, yun po. It's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.